Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, kayo ay inaanyayahan ko na samahan ako sa mga ilang minuto na pagtalakay at pagninilay sa ating Ebanghelyo sa linggong ito. Ay kalabing-dalawang linggo ng karaniwang panahon. Mga kaibigan, yung Ebanghelyo natin ngayon ay tumatalakay sa pagsugo ng ating Panginoon sa kanyang mga apostol upang ipangalap ang mabuting balita at gumawa ng mabuti at akayin ang mga tao pabalik sa Diyos. At may mga bilin, ano po ang ating Panginoon sa kanilang lahat na kung maaari ay huwag magdadala ng masyadong napakaraming gamit o kung ano paman. Sa halip, ito ay magiging sagaba lamang sa kanilang pangangaral. At lagi niyang binabanggit sa mga apostol na ang lahat ng bagay ay hindi nalilingid o nalilihim sa mata ng Diyos. Mga mga pagkakataon o mga sitwasyon na pilit na itinatago ng bawat isa. Subalit sa Panginoon itong lahat ay mabibigyan ng lalim at ng daan o kaya naman ay makikita at makikilala pagdating sa tamang panahon. Ano po ba ang ninanais na ibahagi ng Diyos sa ating lahat? Ang tunay na paglilingkod na binabahagi natin sa kapwa, ito ay may pagbabasbas sa Panginoon, subalit tayo ay dapat na umaayon sa ninanais ng Diyos kung paano natin tutuparin ang mga salita na ibinibigay niya at aral sa pamamagitan ng ating pagkilos at paggawa, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan at hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Siya rin mismo ang nagsasabi na kahit mismong mga hibla ng ating buhok sa ating katawan o sa ating ulo ay kanyang alam ang bilang. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, minsan naiisip ko, kakaunti na nga lang yung buhok ko sa ulo ko, edi lalong mapapadali ang bilang ng Panginoon sa buhok sa ulo ko kasi titignan na lang niya, alam niya na kaagad. Wala na talagang bilang-bilang pa dahil kakaunti na lang. Subalit ang ninanais ng ating Panginoon na ang ating komunikasyon, ang ating pakikisa sa Kanya ay dapat ay maging malaya, malalim, at maayos, ika nga. At meron tinatawag na patutunguhan na talakayan o pakikisa sa larangan ng pagpapalaganap ng kanyang salita, paggawa ng kabutihan sa kapwa. Kasi marami kasi sa atin sa nangyayari sa panahon ngayon, meron tayong mga tinatawag na nagiging kasama sa simbahan o naglilingkod sa simbahan. Subalit napakaraming tinatago sa kalooban. Maraming taong naglilingkod na may mga sariling intensyon, na may mga sariling motibo, may mga pansariling kapakanan ang iniisip. Kaya ito ay naglilingkod para makilala, para magkaroon ng koneksyon, para masabi sila ay banal at masabi na sila ay aktibo sa simbahan at makilala ng kanilang kura paroko, ng kanilang obispo, o kaya ng mga pari, o kaya naman ng mga kasama sa simbahan na sila ay mabait, sila ay madasalin. Subalit ang sabi ng Diyos, walang nalilihim sa Kanya. Ika nga, walang mga lim na hindi nabubunyag at ito ay lalabas at lalabas sa kanilang pananalita at pagkilos pagdating ng tamang oras o ng tamang panahon. Di ba napapansin nyo yan? Maraming aligaga sa loob ng simbahan. Maraming sabihin na natin na nagpapasikat sa paglilingkuran sa loob ng simbahan, sa mga gawain. Maraming mga tinatawag natin na ang husay, ang gagaling mangaral, magdala ng salita ng Diyos sa bawat isa, sa kapwa. Pero ang kanilang kalooban ay punong-puno ng pag-iimbot, punong-puno ng tinatawag natin na tinatagong dumi ng kanilang kaisipan, ng kanilang pagkatao, ng kanilang kaluluwa. Dala ng mga tinatawag na hindi pagpapatawad, dala ng kanilang mga paninira, pangkutya sa kapwa, dala ng mga namimili ng mga kaibigan, namimili ng mga
kakasamahin at kikilalanin. At lalo na kapag nasa simbahan ay laging sinasabi, mas nauna kami, mas nauna ako, mas marami na akong na-donate sa simbahan, mas matagal na akong naglilingkod sa simbahan. So hindi ako dapat nakikisama sa kanila at hindi dapat nila ako basta-basta tinatrato ng kung ano paman. Dahil mas senior ako sa kanila kung paglilingkod lamang. Ito yung mga simple o mga bagay na nakikita natin araw-araw, pero lahat sila ay dala-dala ang salita ng Diyos. Lahat ng mga yan ay nagsasabing kilala at nananampalataya sa Panginoon. Subalit ang mga bagay na lumalagi sa kanilang isipan, yung mga bagay na nasa loob ng kanilang puso ay taliwas sa kanilang ginagawa, taliwas sa kanilang mga ipinakikita, at taliwas dun sa mga kabutihan at ngiti na kanilang ipinahayag araw-araw. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang tunay na naglilingkod sa paghayo ng Panginoon sa atin o sa kung kanino paman ay dapat may malinis, may maayos at may pakikiisa sa ninanais ng Diyos sa sarili at para sa kapwa. At hindi naman po nagsasabi na hindi ka na maaaring magkasala. Lahat naman tayo nagkakasala, kahit sino pa man. Wala po dyan sinasabing exception. Lahat nagkakamali. Pero yung pagpupursige natin na ayusin ang ating sarili, pagpupursige natin na ituwid ang ating kamalian, pagpupursige natin na makipagkasundo sa mga tao o sa mga sitwasyon na kung saan ay tayo ay nagkaroon ng mga maling sa pantaha o pag-aakala. Ito ang hinahanap ng ating Panginoon. Yung pagsusumikap nating maging mabuti. Katulad ng mga apostol noon. Lahat naman ng mga apostol ay makasalanan din. Si San Pedro nga, di ba? Itinatawa niya si Jesus. At ang mga apostol ay nawala nung si Kristo ay malapit nang mamatay sa pagkakapako sa krus o nung siya ay nagsisimula ng kanyang pasyong mahal. Si Tomas, ang Santo Tomas, pinagdudahan pa. Nabuhay na nga nagmuli si Jesus, nagduda pa rin siya. Lahat tayo ay nakatuon sa tinatawag nating paulit-ulit nating pagkakamali. Subalit ito ay hindi dapat maging hadlang na tayo ay maging lingkod ng Diyos katulad ng panawagan ng Panginoon sa kanyang mga apostol at paghayo sa kanila. Tayo bilang mga mananampalataya ay tinatawag rin ng Diyos at inaanyayahan na magbahagi sa abot ng ating kakayanan, talino, husay, galing, o kaya mga material na meron tayo ay ibahagi sa atin, na ibinahagi sa atin ng Diyos ay ibahagi natin sa iba upang siya na rin ay makapakinig ng tunay na paglilingkod na nanggagaling sa naglilingkod mula sa Panginoon. Ika nga, siya na rin ay makapakinig at makakita ng tunay na salita ng Diyos nagmumula sa Panginoon na ibinabahagi ng mga katulad natin na nagnanais, maging tunay na alagad ng simbahan at alagad ng ating Panginoong Hesus. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoon, buksan natin ang ating puso, buksan natin ang ating sarili, buksan natin ang ating pagkatao. Ang tunay na ikaw, ang tunay na ako sa harap ng Diyos upang sa ganon ay mas maging malalim ang daluyan at malawak ang daluyan ng pag-ibig, ng biyaya, ng pagmamahal ng Diyos sa atin na siyang maibibigay natin sa iba. Kaya po, tingnan po natin yung sarili natin. Baka ito yung pagkakataon na binibigyan tayo ng Diyos ng panahon. Tingnan natin, pag nilayan natin yung ating sarili. Mula nung tayo ay nagsabing, yes, Lord, ako po ay maglilingkod. Mula nung tayo ay nagsabing, mag-i-involve tayo sa simbahan. Tingnan po natin hanggang saan na ba yung ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Unti-unti ba nang nababago ng ating pagiging lingkod? Yung ating sarili, yung ating pagkatao? Unti-unti na ba tayong natututong magpatawad? Unti-unti na ba tayong natututong umunawa? Unti-unti na rin ba tayong natututong magbigay sa kapwa? Dahil kung ito ay nagaganap at nangyayari na sa atin
sa kalooban ng ating puso at kalinisan ng ating intensyon. Yan, tayo nga ay nagiging tunay na ngang alagad ng ating Panginoon. Sapagkat maraming paraan at maraming pagkakataon na maaari nating sabihin na tayo ay alagad ng simbahan dahil nakikita ng iba, naririnig ng iba, pero ang puso natin ay wala doon sapagkat punong-puno ng galit, punong-puno ng paninira sa kapwa, punong-puno ng inggit, punong-puno ng walang kapatawaran. Yan, kahit anong gawin po nating paglilingkod, ito ay mawawalan ng saysay dahil ang kapakanan pa rin natin ang ating sinasabi, ang kapakanan pa rin natin ang ating tinutugunan at ang kagustuhan pa rin natin ang mga nasusunod at hindi ang Diyos. Sana po mga minamahal ko mga kaibigan, sa linggong ito, pagnilayan natin, pagsikapan natin maging maayos at maging mabuti sa harap ng ating kapwa, lalong-lalong na sa harap ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang kalooban bilang mga isinusugo na magpahayag ng kanyang salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat ngayong linggong ito. Kung narinig nyo at napadaan ito sa inyong Facebook o sa inyong YouTube, napansin ninyo, nakapakinig kayo at sa palagay ninyo kung kayo ay meron kayong natutunan sa mga ilang sandaling ito, mangyari lamang po na mag-subscribe. Mangyari lamang po na i-click ang notification bell para mas lalo po tayong magsama-sama at makapakinig at magnilay sa ating sarili sa pamamagitan ng pag-ibig at salita ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain po tayong lahat.